sports car, no? Water smooth talaga. Magandang araw mga kamanibela. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang sasakyan ng karangyaan. Meet the Toyota Alphard 2025. Tinaguri ang Premium People Mover Luxury MPV ang ating kikilalanin today. Ultra luxurious, comfortable at spacious nga ba ito? Alamin natin yan dito sa Manibela. Pag-uusapan natin mga kamanibela ang exterior look, yung masabi natin dito sa harapan. Tignan nyo guys, napaka-massive ng itsura, sobrang elegante, ang lakas maka-presidential ng dating. Kung mapapansin nyo, yung kanyang grill, napaka-social lang itsura na para bang masabi natin na sobrang luxury at VIP yung makikita natin sa loob. So kung ito yung makikita nyo sa harap, meron siyang malakas na ilaw at meron din tayong front camera na nakalagay dito sa harap. Lahat po na nakikita natin dito is 360 sensor. So meron tayong gulong na Rim 19 225 by 55, Michelin ng brand syempre. Yan po ang nilagay ng Toyota, all stock po ito, wala po tayong ginalaw. Dito naman guys, makikita nyo yung parang normal lang naman na side mirror, pero meron ka makikita dito ng mga cameras, sensor, at meron na rin ditong signal lights. So what you see here now is parang ordinaryong van na masasabi natin na meron siyang nakaguhit dito na chrome plated. Masasabi naman natin na parang premium ang itsura. Naka-chrome na rin yung handle. So everything you see here is all stock, wala tayong ginalaw. So dito naman sa gilid, makikita nyo meron siyang aerodynamic na nakalagay dito. At dito naman sa taas niya, yung kanyang spoiler. Sa experience ko as a driver, napansin ko naman na wala siyang wind drag. Talagang kumakapit siya at gumagana ng maayos yung aerodynamic niya when you're doing a long ride at kahit tumakbo ka pa ng high speed. Dito naman sa gilid, meron siyang chrome na mahaba. Hanggang dito yan guys, na may nakalagay na emblem na Alphard at Toyota. Dito pa rin yung palagi na crown tinatawag natin. Diretso po yan hanggang dito sa gilid. Meron din siyang camera dito, may sensor, may ilaw para dito sa ating plate number. Ito po yung kanyang 360 sensor. Ayan, kasi meron nilagay ang Toyota na safety features 360 sensor siya na kapag ka merong taong lumalapit dyan o sasakyan, automatic siyang nag-i-stop. Meron tayong switch dito kung saan paano natin bubuksan yung likod at meron din tayong switch sa kabila. Ipakita natin yung kung paano gumagana yung pinto. All power po siya na makikita mo ang taba ng kanyang pambukas dito sa gilid. Ayan, kabilaan po siya, hydraulic. So nakokontrol mo siya by pressing these two buttons. Ito yung pabukas at ito naman yung pasara. Makikita nyo dito yung ating gas. Yes, gasoline engine po siya. Unleaded po ang kinakarga natin dito, pero itong sasakyan na ito ay may laging katulong. Katuwang po niya ang tinatawag na baterya dahil hybrid po siya. Kaya napansin nyo, mayroong mga pagkakataon na sobrang tahimik po niyang umandar. What you see on the other side, guys, yung aerodynamic at flow niya, parehas lang. At kung mapapansin nyo, yung grill niya mula dito, nagduduktong siya doon sa harap hanggang dito, na kung saan para siyang letter Z. Ayan, at nandito pa rin yung logo na Alphard. So lahat siya ay push button lang pag bubuksan mo. Ayan, at sa harap naman, ito. Hanggang umabot tayo dito sa harap, andito pa rin po yung chrome. It's a combination ng white, chrome, and black color na nagluluk siya na elegant. Tapos dito naman guys, yung makikita natin yung massive na harap niya. Meron na rin siyang fog lamps, sensor, at headlights. So that's what you see on the outside. Okay, so ito yung likod at space na pwede mong pagkargahan. Masabi naman natin na maluwag. Pwede ka magkarga ng mga paninda mo dito, groceries or whatsoever na gusto mong pagkargahan. Kaya lang pagka meron ka ng ikakarga, hindi ka na makapagsakay ng extra passenger.
Naka-organize siya kapag tinanggal mo doon. Tapos baba mo lang. Then you have it. Tapos, angat mo na to. Yan. Pagka nagkarga ka, nagsakay ka ng mga tao dito, wala ka ng luggage. Ang liit na nito para sa luggage mo. Tingnan nyo kung gaano siya kaliit. Super liit na masasabi ko na kahit yung hand carry mo doon sa airport, hindi nakakasya dyan yan. So, comment ko lang siguro something to improve ng Toyota na sana medyo lumaba ng konti. Pero siguro may reason kung ba't ganyan. Dahil kung VIP nga naman yung sasakay, bakit mo intindihin ng luggage? Marahil nasa backup vehicle na nila yon. So madali lang naman siyang i-fold at madali lang din siyang ilatag. Fully adjusted din ng seat, gumagalaw siya. Gusto mong iabante. Ayan. So kapag inabante mo naman guys, hindi na komportable yung pasahero sa harap. Siyempre kung may mga luggage ka, mahilig ka mag-grocery, ginagamit mo ito pang daily use, mahilig tayo mag-shopping. Meron tayong mga talian dito na pwede mong paglagyan. Yan. At meron din sa kabilang side. Okay. Meron din dito sa kabilang side. Yan. So, importante kasing malaman natin yung mga yan para at least ma-maximize natin yung paggamit ng sasakyan natin. At the same time, guys, syempre, tignan na rin natin kung safety ba, kung sakasakali na maiipit ba tayo ito pag sinara natin. So, tignan natin, guys. Ayan. Ready? Masakit kaya? See? Hindi siya sasara in case. So, basically, sobrang safety ng sasakyan na ito na kahit yung kamay mo ilagay mo, hindi ka pala basta-basta maiipit dahil sa kanyang safety features. Meron siyang mga sensor na ganon. Ngayon naman, kung nagandahan kayo sa exterior, silipin naman natin yung interior. So dito sa likod, yan, kung magkakaroon ka ng extra space, that would be, look. Ayan. So kung medyo mas matangkad sa akin yung sasakay, ganito yung magiging itsura niya. Okay? Sa mga nagsasakay naman ng bata dito, meron tayong sabitan dito ng mga upuan ng babies, kabilaan. Meron dito sa kabila at meron din dito. Sa likod natin, makikita nyo guys, nahihirapan akong kumilos. Ayan. Pwede siyang ma-recline, pero pag ni-recline mo, mawawalan ka na rin ng lalagyan sa likod. Tapos, ito yung sinasabi natin na USB port sa likod, saksakan, at syempre, privacy ang usapan, meron ka pa rin ditong control. Isa sa pinaka-paborito kong spot dito, syempre, ang passenger seat. Dahil ang Alphard ay pang VIP, meron siyang parang cellphone na kung saan pwede mong i-control yung mga upuan mo. So, pwede mo siyang ilagay sa comfort, pwede mo lagyan ng aircon, ng upuan, pwede mo rin lagyan ng massage. So, ang dali niyang i-control. Ayan, nagagalaw siya. Ano, ayan. Ayan. Wireless, Bluetooth, di ba? So, dito naman, yung ating, ayan, tumataas siya. Humahaba din. Yan. So, ganun siya ka-high-tech at ka-comfortable using a touchscreen devices. Pwede mo rin siyang makontrol dito. Meron pa rin siyang manual controls dito sa side na to. At meron din siyang lalagyan ng cup. Meron din siyang lalagyan dito ng pagkain. Yan. Pwede mo rin siyang ibaba in case na hindi mo na siya ginagamit at kung gusto mong gamitin, taas mo lamang. Yan. So, kumpleto. Kumbaga, para kang naka-captain seat na nakaupo sa isang massage chair. Sobrang komportable. Sobrang ganda ng features. Meron ka ring control dito sa sunroof. Ito naman yung sunshade. Pwede mo siyang mabuksan dito using this control. Kung may sunshade, meron din tayong slide shed. So yung slide shed naman guys, pakita natin. So ang control niya, pwede mong isara dito at pwede rin i-control sa driver seat. Pwede mo siyang buksan gamit dito.
Naka JBL yung ating sound system. Talaga naman pagka sumakay ka dito, mapaparty-party ka dito dahil sobrang ganda ng kanyang sound system. So, kung gusto mo ng privacy at gusto mong magpahinga, mag-relax, pwede mong isara ang shed or pwede mo ring buksan. Ayan. At kung mahilig ka naman magbasa, meron pa ring ilaw dito. Ayan, bumubukas yung ilaw na yan. So, meron din tayong control na sunshade sa likod. Ito po yung switch. Ayan. May massage dito at hanggang dito sa butt. Kumpleto yan. Tsaka yung leather niya, napaka-premium. Maganda ang quality, maganda ang texture. And you can also control it here. Pag pinindot mo tong My Original, ayan, gumagalaw ng kusa yung mga upuan natin. Ayan. So, meron siyang mga modes according to seats na gusto mo. Meron din siyang automatic, kaya gumagalaw siya. So, kung ako magda-drive nito, ayoko na mag-drive, gusto ko na lang maging pasahero nito. Meron siyang bukasan dito. Meron ka pring access. Pero napansin ko, medyo maliit lang yung kanyang window compare sa ibang mga van. Ito yung sarahan at bukasan. At kapag bubuksan mo siya, all power. May handle dito na pwede mong hawakan kapag bababa ka. At kung bumpy yung lugar, pwede mo ring hawakan. At meron din hawakan dito. In case. Meron pa dito. Meron ditong malaking lalagyan in case na meron kang basura na gustong itapon, trash bin. Tapos dito, pwede mong takpan at pwede mo ring buksan, lalagyan ng cellphone or anything, documents na pwede mong ilagay dyan. Meron tayong compartment dito. Yan. At meron din dito sa kabila. Yan. Yung smart seat natin, may climate din siya, may lights. Pwede mo kasing i-adjust yung mga ilaw kung ano yung gusto mong gawin dyan. Tapos sa sunshade, pwede mo rin control by using this. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong isara at gagalaw na yung sunshade dun sa kabila. At kung gusto ko naman pagalawin yung sunshade dito para makita nyo lang. Dito naman sa kabilang side, ito yon. Ito pala kabila. Yan. And then close natin. Napapagana niya lahat. Pati yung roof, if you want to open this. Ayan. Open. Gusto mo ng lightning para hindi ka nag-iilaw, pwede natin iwanan na lang nakabukas yan. Kung na-impress kayo doon sa gitna ng passenger seat natin ng Alphard, tignan naman natin kung spacious nga ba yung kanyang likod. Yan. So ito, sobrang premium at ang ganda ng itsura. Fully adjusted ang seat, pwede mong i-fold, pwede mong ibaba. May control na rin tayo dito. Ayan, no? Nagagalaw natin yon. Ayan, no? Hindi mo na kailangan pumunta doon if you want to adjust the seat. Ito yung right. Pwede mong i-abante doon kung gusto mo ng extra space. Look, gumagalaw.